Masayang araw mga ka-PL! Di bagay, pinangalanan na po ni Bongbong Marcos itong nangunguna na 15 kontraktor di umano mga kababayan ng flood control project na pinaghihinalaang meron di umanong korupsyon mga kababayan. Ito ho, babasahin ko po sa inyo yung pangalan nitong mga kumpanya. Etong nangunguna lang ha, hindi pa ho ito lahat yun. Mga nangunguna pa lang ho ito mga kababayan. Sila di umano itong mayroong pinaka maraming proyekto sa buong Pilipinas. Ngayon, dahil nga inilabas ni Bongbong Marcos itong mga pangalan ng mga construction company, mga kababayan, na gumagawa ng flood control project na sabi nila, meron daw corruption, nakita ngayon ni Mayor Vico Soto etong ilang mga construction company, mga kababayan, na pinaghihinalaan din na meron di umanong korupsyon. Ibinunyag niya po mga kababayan. O eto, basahin ko po muna etong mga construction company po na pinangalanan ni Bongbong Marcos. O, PBBM, pinangalanan nangungunang 15 kontraktor ng flood control projects mga kababayan. Hindi pa po ito ang pinalha. Sila pa lamang po yung mga nangunguna. Marami pa po ito. Malay natin baka sa mga susunod na araw, lalabas din po ang pangalan nitong iba pang mga kontraktor na di umano yung mga tumiba, mga kababayan, sa flood control project na wala naman tayong nakita. Hanggang ngayon nababaha pa rin mga kababayan. Mabuti na lang merong isang Ramon Ang na handang tumulong para masolusyonan ang mga pagbaha sa Metro Manila. Pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangungunang 15 kontraktor na may pinakamaraming flood control projects sa bansa, mga kababayan. Ang tanong, Mr. President, meron po ba kayong gagawing hakbang? Paiimbestagahan nyo po ba kung itong mga pinangalanan nyo merong mga nagawang anomalya? Yung itatanungin laho, i-interrogate lang po ninyo. Sana gawin nyo po yan, hindi yung hanggang dito lang po sa pagpapalabas lang ng pangalan. Natuklasan naman aniya na 20% o humigit kumulang 100 billion mga kababayan ng 545 bilyong budget ngayong taon para sa flood control project ay napunta lang sa 15 kontratista. Ito yung mga pangalan nila. Konti na lang, no? Maririnig nyo na po at malalaman na po ninyo. Sa kabila nito, ng pagkakaroon ng kabuuang 2,409 kwalipikadong bidder para sa mga naturang project o proyekto, kabilang sa 15 kontratista ang mga sumusunod. Sila di umano itong merong pinakamaraming proyekto na flood control projects sa ating bansa, mga kababayan. Ito una, yan nakikita niyo naman siguro, no? Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corp, mga kababayan. St. Timothy Construction Corp, QM Builders, QM mo, pagtaka ito, QM, question mark. QM, di ba? AGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builder Incorporation,
Center Waste Construction and Development Incorporated. Oh. Sun West Incorporated. Oh. High Stone Construction and Development Incorporated. 888 Construction and Development Corporation. Royal Crown Monarchs Construction and Supplies Corporation. Wawaw Builders. MG Samidan Construction. LR Tigki Builders Incorporated. Road Edge Trading and Development Services. Gayon din ang nangungunang 5 kumpanya na Legacy Construction Corp, Alpha and Omega General Construction and Development Corporation, St. Timothy Construction Corp, EB Construction Corporation, Road Edge Trading and Development Services. Mga kababayan, yan lang po ang ibinigay na detalye ni Bongbong Marcos. Pinangalanan niya lang ho, mga kababayan. Wala siyang sinabi kung ano ang gagawin nilang hakbang. Kung ito ba'y tatanungin kung nasangkot ba sa mga anomalya, sa mga korupsyon na pinaghihinalaan nitong mga ilang politiko na ito ngayon ang pinag-uusapan na tungkol nga po sa flood control project dahil napapadalas na po ang pagbaha sa Metro Manila. Walang ganon. Basta pinangalanan niya lang. No? Ang tanong natin ngayon dito, mga kababayan, kung meron ba silang gagawin habang? Yun lang naman. Di ba? O eto na po yung mga ibinunyag ni Mayor Vico Soto, mga kababayan. Eto. Dear Pasigueños, this morning, PBBM presented the top 15 DPWH constructors for flood control projects. You may have noticed that Alpha and Omega is top 2. Kaya ko po binasa kanina, mga kababayan, yung kumpletong pinangalanan ni Bongbong Marcos kasi mababasa po natin dito yung iba. Tulad niyan, Alpha and Omega is top 2 and St. Timothy is top 3. These companies along with others including St. Gerard are all allowed and controlled by the Discayas di umano, mga kababayan. Controlled di umano ito ng mga Discayas. Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. As the President told them during the SONA, mahiya naman kayo. Tapang talaga nitong si Mayor Vico Soto, mga kababayan, walang pinagkaiba halos kay Yorme. Magaling si Yorme, pero magaling din tong batang ito. Ganitong mga leader, mga kailangan natin, yung walang takot ba? No? Ano nga ba ang kalakaran dito? Amaya, malalaman niyo po kung ano-ano mga kalakaran. While it is often difficult to pinpoint specific people, all of us in government know that this is true. Mga kapitan at politikong kasama rin naman nila ang unang nagkwento sa akin kung paano ang ginagawa nila. Hala, merong nagchuchu kay Mayor Vico Soto, mga kababayan. Mga politiko at mga kapitan o iba pang mga politiko ang nagkwento di umano dito sa bagitong alkalde. Nakasama rin naman nila kung ano ang mga kalakaran. Nako, baka marami pang naikwento.
Kaya ito nasabi ni Mayor Vico Soto, itong the 6 stages of corruption. Nako po, ito na mga kababayan. Yan, nakikita niyo naman siguro. Di ba? Number 1. 6 to ha, 6. Kasi the 6 stages of corruption, mga kababayan. So, number 1 tayo. Ito na. Grabe. Unti-unti na ngang malalaman o nalalaman ng taong bayan. Ano? Procurement bidding pa lang maaaring may anomalya o collusion na. Anomalya o collusion na, mga kababayan. Sa bidding pa lang, oh. So, kapag ka-bidding, kasi ganito yan, pababaan ng presyo yan, mga kababayan. Pababaan ng presyo, tapos palakihan naman po ng bigay doon sa nagpa-bidding. Boom! Nako. Ipahuli itong mga ito kung sino man sila. Ulitin ko kung sino man sila. Hindi ko sila pinangalanan. Sa project implementation mismo, maaaring substandard pack. Dali masira ng mga flood control project kasi substandard po. Sa project implementation mismo, maaaring substandard o gaya ng sabi ng Pangulo mismo nung SONA, yung iba ay guni-guni lang. Ghost project, mga kababayan. So, sa madaling salita, totoo nga ang kwento ng iba pang mga politiko maliban dyan kay Bongbong Marcos na meron di umanong mga flood control project na may pondo pero walang pinapagawang flood control project, mga kababayan. Baka mamaya hanggang kwento-kwento lang tayo dito tapos wala naman kayong gagawing hakbang, walang makukulong, maaabswelto, makakapagbigay lang ng padulas, tapos na ang kaso. Number 3, may mga SOP, kita nyo na mga SOP. Alam niyo, SOP, padulas, yun na yun. No, may mga SOP o porsyento na di umano'y umaabot sa mahigit kalahati ng project cost. Halimbawa, mahigit kalahati. Halimbawa, 15 million. Mahigit kalahati daw, mga kababayan. So, kalahati ng 50, 25. So, maaari mga 27 million. SOP lang yan. Substandard nga. Ang gagawing flood control project. No, eto pa. Mahigit kalahati ng project cost. Mayor Magalong and Senator Lacson have both talking about this recently. Kay Ping Lacson, maganda yung ginawa niya na medyo sinabi niya yung tungkol dito, pero hindi niya naman pinangalanan. May konting kaba sa dibdib, may daga sa dibdib din itong si Senator Lacson. Hindi katulad ni Mayor Magalong na pinatawag di umano sa House hearing, no, kasi para patunayan yung kanyang mga aligasyon dito sa mga kongresistang kontratista na tumiba-tiba dito sa flood control project. Nung kumasa sa hamon si Mayor Magalong, yung mga kongresistang kontratista naman ang umurong. Natakot. Baka ibunyag ni Mayor Magalong yung kanyang mga nalalaman at mas marami pa. Ito, may korupsyon na mga sa proyekto hindi pa nagbabayad ng tamang buwis. Uulitin ko, may korupsyon na nga
Kasi M nakalagay, ayan o, M, kaya naguluhan tayo. May corruption na nga sa proyekto, hindi pa nagbabayad ng tamang buwis. Samantalang kaming mga pobreng influencer, mga vlogger, laki ho ng binabayad namin sa tax, mga kababayan. Kaya nga kami ganito, kung mag-ingay kasi yung tax po namin, ako, naka-annually ko ang laki ho. No? Saan na pupunta yung mga tax natin? Maliban pa po dito sa ating aming ginagawa na dito sa YouTube, meron pa po kaming mga meron ako maliit na tindahan. May tax din yan, mga kababayan. Saan na pupunta po yung mga tax natin? Wala ho tayo nakikita. Tapos malalaman lang natin na kinakain lang ng mga buhaya. Pinambabae lang nila. Pinapatayo ng mga bahay nitong mga kirida, nitong mga kongresista. Tayo hirap na hirap kahahanap buhay. Sila nakaw lang ng nakaw. Tama ba naman yan? Baka naman hanggang kwento lang tayo. Walang gagawin na hakbang tungkol dito. May parusahan po, dapat parusahan. Mr. Junior Marcos. Panglima. Kulang din. Nagay ko ba ng numero yung iba? Hindi ko yata. Basta 1, 2, 3, 4, 5 na tayo. Ang panlima yung may corruption na mga proyekto hindi pa nagbabayad ng tamang buwis o BIR. Ayan yung pang-4. Ito yung panlima. Kulang din ang binabayaran nilang business tax sa LGU. Hindi siguro nagdideklara maigi. Kano ba yung niyan, sir? Ganito lang. Ganito lang ang ibabayad ko. Bigyan lang kita ng 1,000, 2,000, 5,000. Lagay mo na lang dyan para mas mababa lang. Pwedeng ganun, mga kababayan. Kulang din ang binabayaran nilang business taxes sa LGU. Yung isang kampanya, top contractor pero nagdeklara sa LGU ng zero gross revenue. Grabe, di ba? Kalukuhan to, mga kababayan. Top contractor, tapos nagdeklara po ng zero revenue, zero gross revenue. Putang ina. Kung yung magbabalot nga, kung yung nagbebenta nga ng fishball, squid ball, kumikita nga yung mga yan Kahit yung mga chuper. Sino pa ba yung mga matitinong naghahanap buhay? Hindi nga nila masabing zero kami. Zero gross revenue kami. Kasi araw-araw sila naghahanap buhay. May kinikita talaga mga yan. Tapos, etong top contractor daw, nagdeklara ng zero gross revenue. Grabe kaganid naman itong mga ito. Grabe naman mga kababayan. Karmahin sana kayo. Kapal lang mukha ninyo. Kami nagbabayad kami. Pobre kami. Nagbabayad kami ng tamang buwis. Ang kakapal. Grabe, swapang mga kababayan. Pang-6, pagmaster na ang 1 to 5 papasok na rin sa politika. Ayun. Yung 1% ng nakaw ibibigay sa tao bilang tulong. Nagnakaw ng sangkaterba, yung 1% lang ibibigay sa tao kuno tulong. Yan po ang ginagawa ng isang mama dyan, mga kababayan. Hindi ko na lang po babanggitin yung kanyang pangalan, kahit yung mga pang-asar sa kanya. Yan ang ginagawa ng isang mama. Lumaki na yung tiyan, putaragis, hindi pa atakihin sa high blood, mamatay na. Ulitin ko, yung 1% ng nakaw, ibibigay sa tao bilang tulong para magmukha silang mabait. Buti na lang, puro talo,
kandidato nung taga-Pasig, pati sa party list, mga taga-Pasig. Sino ba itong mga kandidato na natalo sa Pasig at maging mga party list na taga-Pasig? Sino-sino ho sila? Hindi ko naman sila masyadong kilala. Baka pwedeng paki-comment naman po para malaman ko. Nagbabasa naman kasi ako ng comment section, mga kababayan. Ito pa, Pasigueños, it may be difficult and even dangerous, but let's do our part in exposing and ending the systematic practices of corruption. Galing ni Mayor Vico Soto. Ako hindi ko siya pinopromote, mga kababayan, ha. Humahanga lang ako sa galing nitong napakabata pang mayor. Gusto niya i-expose. Sabihin sa taong bayan kung ano ang nangyayaring korupsyon. Tama yan. Katulad ng mga Duterte dito sa Davao. Galit na galit sa mga korap na mga politiko. Talagang kinakalaban nila. Kaya tignan yung Davao, napakaunlad, napakalinis, napaka-safety. Kung may baha man, siguro yung nagkakasabay yung baha, malakas na ulan, at etong high tide. Hindi ka agad lumalabas yung tubig kasi high tide yung dagat. Malakas na buhos ng ulan, nagpakawala pa ng dam, no? Babaha, naiipon yung tubig. Pero pag hupa ng dagat, labas lahat ng tubig. Hindi na nga, aminin ko, hindi po na sinasabi ng iba na wala daw baha. Meron po, binabaha din po ang Davao, nakikita niyo naman siguro sa social media, pero hindi po ganoon katagal. Hindi po umaabot ng 3 araw, 1 linggo, kasi nga maganda naman po yung mga drainage dito, yung mga flood control dito, okay naman po. Hindi katulad dyan sa Metro Manila, tangina sasabihin nito mga kontratistang kongresista na gagawa di umano sila ng mga proyekto kasi sila daw yung nagmamay-ari ng mga construction company, no? Tapos wala namang ginagawa. Grabe. Di takot sa karma itong mga to, mga kababayan. For the LGU's part, first, we will send to the President all of the information and red flags that we see. Naku, may mga nakita na pala sa mga red flag, mga kababayan. Isama mo na, Mayor Vico Soto, yung mga kontratistang politikong pinaghihinalaan na nagngorap. Second, we will continue the cases against these people so that we can collect the millions, if not billions or pesos that they own the LGU and business taxes. Meron pa, makolekta lang natin ang utang nilang business tax sa LGU, may pondo na ang Pasig para ipagawa ang building para sa judiciary at national government agency nang wala namang binabawasan mula sa ibang programa. Yan ang hangarin ni Mayor Vico Soto, mga kababayan. Kaya gusto niyang singilin at ibinulgar niya itong mga kontratista na nagpasasa, nagpakayaman gamit ang kaban ng bayan. Hindi na po ito biro, mga kababayan. Kasi hanggat hindi ho ito sinusugpo, hindi ho ito matitigil. Sana man lang Mr. President Bongbong Marcos, total, sir, wala naman po kayong big ticket project, sir. Wala kayong nagawa, wala kayong nagawang malalaking tulay, mga ospital, basta wala kayong mga big ticket project, paliparan, ganyan. Baka pwedeng kahit ito na lang, itong mga pinaghihinalaang di umano'y nangurap, baka sila na lang po ang aksyonan ho ninyo. Gawa na lang po sana ninyo ng
paraan para mapanagot itong mga pinaghinalaang nagnakaw o nangurap sa proyekto ng flood control project na inyo pong ibinida noong nakaraang pangso na 2024. Nabudol din kayo eh. Kayo po ang sinisingil ng tao eh. Kaya hanggang ngayon na pinapahiya ho kayo. Namin. Hinahanapan. Ayan. Hinahanap po namin sa'yo yung sangkaterbang flood control project na binanggit mo. Noong nakaraang zona nyo pa na wala naman kami nakikita kasi wala naman din solusyon. Hanggang ngayon ang Metro Manila binabaha pa. O kahit ito na lang po, maipakita nyo po sa iyong mga kababayan o sa amin na handaan nyo po silang parusahan kung sakasakali na nagkasala sila. Huwag naman yung walang kasalanan, gagawan po ninyo ng kasalanan para lang meron kayong achievement. Maging patas lang po sana. Ganon. Para, siyempre, no? Matuwa naman kami sa'yo. Kahit dito man lang, saluduhan ka namin. Di ba? Mga kababayan, wala naman po kayo nagawa. Wala naman po kayong proyekto. Puro lang po butas lupa ang ginagawa ho ninyo. Puro kayo, tawag nyo groundbreaking. Ni isa wala pong nagagawa. Oo, daan-daan na po yung inyong groundbreaking, pero yung posting nga, wala eh. Ito na lang. Para hindi na po sila pamarisan. Wala nang madagdag. Putang na, baka susunod na taon, madagdagan pa itong mga buang na ito. Kung ngayon, yung top 15 na mga construction company na pinaghihinalaan, baka sa susunod na taon, baka maging top 30 na ito. Lusta yung pera natin yan, Mr. President. O kaya, putulin nyo na ho ito. Para kung sino man ang susunod na magiging Pangulo ng ating bansa, kahit pa paano, masabi niya na tinapos mo ang korupsyon dito sa mga kontratista na mga kongresistang nagpapakasasa sa kaban ng bayan. No, sana lang na, Mr. President. Ito pa isang balita, mga kababayan. Ito matindi. Tungkol pa rin po ito sa impeachment kay BP Inday Sara, mga kababayan. Kanina, nag-file na naman sila ng motion for reconsideration. Di na sila natigil dyan sa impeachment na yan. Pwede ba, tsaka na lang natin pag-usapan yung impeachment na yan? Baka pwedeng unahin muna natin itong mga kontratista dahil tumiba-tiba ito. Samantalang tayo naghihirap. Sila nagpakasasa. Yung pangalawang Pangulo, inayos naman, ay ibig sabihin, nagsalita naman na ang COA. Maganda naman ang pamamalakad nila. Yung ang flow ng kanilang budget, maayos naman. Baka pwedeng, tsaka na yan. Unahin muna natin to. Ito, mga kababayan, sabi nito mga, naghain na naman sila eh. Naghain na naman sila ng motion. Ang gigil na gigil talaga sila kay Inday. Natatakot sila, mga kababayan, kasi nga naman, pag si Inday nanalo sa 2028, hahabulin talaga ni Inday itong mga animal na to. Ipakukulong talaga ni Inday lahat ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Kulong kayo. Kaya ngayon pa lang, ayaw na nilang makatakbo si Inday sa 2028. Ipa-impeach para nga naman hindi na makahawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ang mga naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay naghain nitong Lunes ng hapon, Agosto 11, 2025, ng motion for reconsideration and intervention sa Korte Suprema o SC. Ayan. Ngayon,
ang huling araw ng paghahain ng anumang mosyon para sa muling pagsasaalang-alang sa desisyon na nagdeklarang labag sa konstitusyon ang Article of Impeachment ni Duterte. Ito ho yung video, mga kababayan, panoorin po natin. Isang bagay po na masasabi sa mga complainants. Yung mga complainants were there. Nasa pagpupunta ng Kamara on February 5, 2026. Yung mga complainants, nandun po sa loob ng Kamara. So nasakyan po nila ano ba yung nangyari doon. Yung nangyari doon is, Hindi na kayo nagsawa. Wala rin patutuhan yung MR ninyo. Dahil para sa akin, ang meaning ng MR na yan, na parang inutos yata nung isang mama, ay Malas Romualdez. Mamalasin si Romualdez sa 2025, mga kababayan, kasi malabo pa sa sabaw ng pusit na lumusot ang impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. Malabo nang mapa-impeach si Inday Sara dahil gahol na sa oras. Pero karapatan po nila yan, mga kababayan, na maghain ng motion o motion for reconsideration. Karapatan po nila yan. Tignan natin kung saan mapunta yung kanilang inihain na yan. Kung sa basura ba o pagbibigyan ba sila? Di makaintindi, no? Tigas ng ulo nila, ano, mga kababayan, ano? Parang mga tanga lang. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Eto pa isa, huli, mga kababayan. Tayo, tutol na tutol, galit na galit tayo dito sa online gambling. Ayaw na natin na makita pa sa mga social media o sa mga influencer itong online gambling. Kaya nga yung ibang influencer inalis o tinanggal yung kanilang mga pahina sa Facebook. Di ho ba? Tayo ayaw na ayaw natin. Pero yung presidente nating bangag, mga kababayan, tangina, parang gusto niya pa yata O ito yung video, panoorin natin. Kayo na lamang po humusga, mga kababayan. So sa ngayon po, Mr. President, wala pa pong plano ang gobyerno na magpatupad ng total ban sa illegal gambling, despite the fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict gaya po ng illegal drugs at nakakasira po ng pamilya. That's the thing. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na addict ang tao o nadadamay at natuturuan ng mga bata na magsugal? That's the problem. So let's solve that problem. You know, ang nagiging online gaming is evil. Hindi naman, okay, di ban natin. Hindi ba? Ganun, nandun ang usapan ngayon when it comes to online gaming. Pero hindi naman, kailangan talaga may tendency kung minsan tayo dito sa atin, pagka may problem, ban. It's not necessarily the solution. Maybe it is.
Baka pagkatapos ng usapan nila, sasabihin, hindi, kailangan talaga iban. Eh, di iban. Pero pag-aralan natin na mabuti. Huwag tayong basta pabigla-bigla yung tinatawag. We have to be measured in our responses. If it comes down to a ban, then we will ban. But if there are better solutions than a ban, we will take those on. Pag-aaralan pa daw, mga kababayan Hahayaan niya pa ho na meron pang magbiktima. Meron pang mag-asawang mag-aaway dahil yung sweldo ni Mister, imbes na ibigay para magamit ng buong pamilya, na gasto sa scatter na ubos. Dahil nga, nalulong na sa online gambling. Napakadali ho kasi gawin ng online gambling na yan, mga kababayan. Kahit yung nakasakay ka lang sa taxi, habang nasa MRT ka, nasa jeep ka, o nasa pampublikong sasakyan ka, buksan mo lang yung cellphone mo, meron kang data, i-click mo yung kanilang application, maglalaro ka na. Mag-cash in ka lang ng magkano gusto mo. Halimbawa, may pera ka na mula sa pinaghirapan mo ng isang linggo, sweldo mo na Sabado, kakash in ka ngayon ng, halimbawa, 100. Nanalo yung 100 mo ng 5,000. Pero makailang minuto, binawi din sa'yo. Ginanahan ka ngayon. Uy, kanina nga nanalo ko cash in nga ulit ako ng 500. Natalo. Gusto mong bawiin kasi alam mo magagalit si Mrs. Naku, puta, kulang na yung sweldo ko pagdating sa bahay. Yari ako pagagalitan, mag-aaway talaga kami nito. So, anong gagawin? Magkakasin ulit. Kasin ulit siya para ilaro, para makabawi. Natalo na naman. Di ba? Mag-aaway po ang pamilya dahil sa online gambling na yan. At alam kong marami ng senaryong ganyan. Di ba, mga kababayan? Hindi lang pamilya, kahit yung mga dalaga, binata. Maraming nahihilig dyan, hindi naman tama yan . Pero siya, pag-aaralan pa daw. Tsaka na, pag-aaralan mo na natin ito. Hindi naman ganun kadali. Klaseng presidente ito, mga kababayan. Walang sariling desisyon. Hindi kaya meron itong tinatanggap na malaking halaga buhat sa mga online gambling application na ito? Ano sa palagay, mga kababayan? Kayo na lamang po humusga. Pero eto, may imamarites po ako sa inyo, mga kababayan. Saan ko ba ito nakita? Post ito ni Teka. Kaninong post? Mani dito, sandali. Silipin ko lang Para klaro ho tayo. Maganda to. Mag-iisip talaga kayo nito, mga kababayan. Ako nga napaisip din ako, pero naku, hindi ko na mabasa kung kanina. Ayun lang kasi nakalagay Ayun lang nakalagay wala na. Screenshot ko, wala na yung pangalan ng page. Hindi ko maalala. Eto, basahin ko na, mga kababayan mga marites, ito na. A political couple posted online. Mag-asawa, partner, couple pero political. A political couple posted online showing they're in love. Okay? Damage control kaya ito kasi nahuli ni Mrs. si Mr. Nahuli ni Mrs. si Mr. na may lalaking kasiping. Puta bakla si Mr. Mga kababayan, nahuli daw ni Mrs. Nakita niyo naman siguro Nahuli ni Mrs. si Mr. na may kasiping. May lalaking kasiping. May question mark naman. Baka naman nagpamasahe. Baka naman nagpapamassage lang. No? Sa mga home service ba na mga massage. Pero ang gusto niya na ma-sure, no? Ma-sure lalaki para mas malakas yung persa nung daliri, nung kamay.
Kasi nga naman pag babae, medyo mahina eh. Lalaki talaga, para pagmamassage, para hard ba? Mahilig siya sa hard. Hard. May idea ako mga kababayan. Marami yan sila. Gusto nyo, magbigay ako sa inyo ng clue? Pero wag ngayon, ang haba na po ng oras natin eh. Comment nyo po kung sino-sino po yung mga kilala kong politiko na mahilig sa politiko politiko lalaki, yan, mahilig din sa kapwa lalaki. Sa mga nakaabot hanggang sa 41 minutes sa video na ito, paki-comment kung interesado ho kayo. Pag-usapan po natin yan, mga kababayan, sa susunod. Babasa ko lang yung comment. Sabihin ko po sa inyo, magbibigay po ako sa inyo ng mga clue na madali pong matandaan o madali pong makilala. Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.